Darating si Kristo, ating hari, ang korderong inihayag niya. Darating ang Panginoon. Sasalamatan ka namin dahil sa dakila
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kalas-kalasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ng batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapapamayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
mong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sa ganitong Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Hallelujah! Halina, O Adonai, nasa bundok ng Sinai, maya'y bibigyan ng batas, gabay mula sa itaas. Magdiwang na Emmanuel ay darating, O Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang kapanganakan kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao.
Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang tao matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Kahapon po sa pagninilay natin ay kasama natin si Juan Bautista. Sa umaga pong ito, kasama naman natin si Jose. Si Jose ang ating kalakbay sa ikatlong araw ng ating mga Misa de Gallo. At sa mga susunod na araw, iba-iba ang kalakbay natin hanggang makarating tayo kay Jesus. At hindi ba sa paglalakbay, masaya kung marami kang kasama? Malungkot kung nag-iisa ka. Parang mahirap kung nag-iisa ka lang. At sa ating paglalakbay sa panahong ito ng mga simbang gabi, hindi rin tayo nag-iisa sa paglalakbay natin. Kalakbay natin, kahapon si San Juan ang nakilala at nakasama natin. Sa araw ito, si San Jose po ang kalakbay natin. Hindi ba pag problemado ka, hindi ka nakakatulog? Pag marami kang iniisip, may nagpapastress sa'yo, di ba hindi ka nakakatulog? Paikot-ikot ka lang, kung makakaidlip ka man, parang pikit sa mata lang, o mababaw ang tulog mo. Problemado ka eh. Gumagana ang isip mo sa kakaisip. Buhay pa rin yung isip mo, kahit na gusto nang matulog ng katawang lupa mo. Pero bakit ganon? Si Jose, sa kabila ng problema ang kinakaharap niya, nagawa pa rin niyang matulog. Sa kabila ng problema niya na yung babaeng pakakasalan niya, si Maria, natagpuan niyang nagdadalang tao. Oh, problema yon. Malaking problema yon. Pero sa kabila noon, nagawa niyang matulog. Pinapakita sa atin ni Jose kung gaano siya nagtitiwala sa Diyos. Na kaya niyang matulog, kaya niya magpahinga sa kabila ng mga problemang kinakaharap niya. Dahil meron siyang tiwala sa Diyos. Minsan kasi, na-overwhelm tayo sa problema natin. Parang ang laki-laki ng problema natin. Ang laki-laki ng kinakaharap natin. Kasi kadalasan, tinitignan natin ito kapag wala ang Diyos sa litrato. Pero pag andyan ang Diyos sa litrato at titignan natin yung bawat problema natin, nagmumukhang maliit because God is bigger than our own problems.
God is bigger, even in the face of our trials. Mas malaki ang Diyos kumpara sa mga problema at suliranin natin. Kaya si San Jose ay nakakatulog kahit may problema dahil may tiwala siya sa Diyos. Kaya siguro magandang itong unang baon natin sa halimbawa ni San Jose. Ang lubos na pagtiwala sa Diyos. Kasi kung magtitiwala lang tayo sa sarili natin, parang kulang. Alam natin yung kahinaan natin, alam natin yung limitasyon natin, pero kung magtitiwala tayo sa sarili natin, naku, hindi ata aabot. Naku, mukhang kakapusin, mukhang kukulangin, mukhang hindi kakayanin. Pero kung kasama ang Diyos, sa kabila ng kahinaan natin, ang Diyos ang saligan at lakas natin. Kaya, wala tayong ikakatakot. Wala tayong ikababahala dahil kapiling natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos kahit sa pagharap ng ating mga pagsubok at problema sa buhay. Ito po yung una natin pwedeng makita kay San Jose. Ang lubos na pagtiwala niya sa Diyos na nagmamahal sa kanya. Ikaw ba? Gaano kalubos ang tiwala mo sa Diyos? Hindi niyo kailangan sagutin ngayon. Hayaan niyo pag-isipin ko kayo ngayon. Gaano kalubos na tiwala mo sa Diyos na siya ang magpapatnubay ng lahat ng pangangailangan mo, na siya ang magiging gabay at ilaw mo sa kapanahon ng kadiliman ng buhay mo. Ang Diyos ay nariyan. Kung madali kang napapabili sa mga kaibigan mo at magsasabing, oy, bumili ka nito, pampaswerte to, gagaan ang buhay mo. Tapos umuo ka kagad. Teka, akala ko ba may tiwala tayo sa Diyos? Akala ko ba nananalig tayo sa Diyos? Bakit ka bibili ng pampaswerte? When all this time, God is blessing you with so much. With all this time, God is providing you with all that you need. Bakit ka tumitingin sa litratong labas ang Diyos? Tapos, pag hindi nangyari yung gusto natin, sinong sisisihin natin? Si Lord? Kawawa naman si Lord o sinisi mo. Wala naman siya ginagawa. Minsan tayo yung nagkukulang. Tayo yung nawawala ng tiwala sa Diyos. At kasama ng paglago natin sa pananampalataya, kasama natin sa maturing in our faith, ay ang kakayahan na lubos na magtiwala sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya maganda rin ang paglalakbay natin sa mga simbang gabing ito ay paalala sa atin at isang tawag sa atin na mag-mature sa pananampalataya natin. Baka pwede nating hingin ang grasya na ito. Hindi lang, Lord, increase my faith. But we ask also the grace, Lord, help me to mature in faith. To mature in my faith in God, and maturing in faith in God helps me to trust God all the more. Diba? Ang taong lumalago sa pananampalataya, lubos na nagtitiwala sa Diyos. Alam niya ang kapiling niya at kasama niya ang Diyos. Pangalawa ho, si Jose po ay larawan ng pagmamahal. Yung pagmamahal na iniisip mo yung kabutihan ng kapwa mo. Yung pagmamahal na hindi mo dadalhin sa kapahamakan ng kapwa mo. Kasi ang tao nagmamahal, marunong magmalasakit, marunong isipin ang kabutihan ng kapwa niya. Si Jose sa yugtong ito,
Pwede naman siyang maghiganti. Pwede niyang bumawi. Pwede naman niyang dalhin si Maria sa hukom para ipabato si Maria hanggang sa mamatay. Kasi yun ang parusa pag nahuli nakikipag-apid para kay Jose, wala pa siyang alam. Pero ano ginawa na lang ni Jose? Para hindi mapahiya si Maria, hihiwalayan na lang niya ito ng lihim. Tandaan niyo, yun yung word para hindi mapahiya. Inisip ang kabutihan, inisip ang kapakanan. Kahit aminin natin, nung wala pa siyang alam at hindi pa nagpapakita ang anghel sa kanya sa panaginip, marahil ay nasaktan siya. Pero inisip pa rin niya ang kapakanan ni Maria. Hindi ba gano'n naman sa taong nagmamahal? Iniisip ang kapakanan. Hindi ho nakikita ang taong nagmamahal kung marami siyang litrato na tumutulong. Hindi po nakikita ang pagmamahal ng isang tao kung bigay ng bigay. Pwede nga, bigay nga ng bigay, humihingi naman ng kapalit. Nag-i-expect naman ng kapalit. Pero ang tunay na nagmamahal, kayang isipin ang kapakanan ng iba. Hindi lang ng sarili niya, kundi ang kapakanan ng mga minamahal niya. Kaya ito magandang baon sa atin ng ating kalakbay sa araw na ito na si San Jose. Ask the grace of God to mature in faith tulad ni San Jose. At pwede rin nating hilingin ang grasya ng Diyos na turuan din tayo ni San Jose paano magmahal, ang pagmamahal na marunong magmalasakit at isipin ang kapakanan ng iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailan may hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating itugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Jose na aming obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalamin nawa nila ang kanilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose nang sa gayon kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na masumpungan nawa nila ang kaharian at kaningningan mo, O Diyos, na hindi nagmamaliw kailanman, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan,
Ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose, na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin ngayon mga kapatid, upang ang paghahain namin ay kalugdan ng Diyos na makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong tambanan ay kabanalin nawa ang paglubog na banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at nagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananatilan ng mahal na biling Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagkaloob na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aming dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na nalayang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya hinahanay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang panis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong hinarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Pagkarian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang order ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Masdan ninyo
malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, ginawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. May labing na nagsimoy ng hangin, tayo na ang magsimbang gabi. Siyang naaraw na inutumpin, gigising ang mga langit. Tuwing sasabit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Pagkatapos nating nanalangin, sa labas ng simba'y kakain. Mainit ng bayan hangin, masarap na pamagising. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin.